Tinawag niya siyang buong mundo noon. Bilang bata, mahigpit siyang kumakapit sa mga binti ng ina na para bang iyon lamang ang ligtas na lugar sa buong mundo. Pinalaki siya ng babae na para bang siya mismo ang nanganak dito, na para bang hindi kailanman nakita ng kanyang puso ang pagkakaiba sa pagitan ng dugo at pagmamahal. Siya ang nagpahid ng kanyang mga luha, nagbasa ng mga kwento tuwing gabi, dumalo sa bawat school concert at buong puso niyang pinaniwalaan na sapat ang pag-ibig para bumuo ng isang pamilya. Ngunit ngayon, makalipas ang maraming taon, ang ibinalik sa kanya ay hindi pasasalamat o paggalang, kundi isang bagong kandado at malamig na pagtanggi. Para bang itinapon siya na parang sulat na hindi na mahalaga. Huwebes iyon, hapon na, ang klasing araw na parang hindi makapagdesisyon, abong-abong langit, hindi alam kung sisikat pa ba o tuluyang maglalaho. Mahina ang ihip ng hangin at si Elena ay nakatayo sa harap ng bahay, suot ang kupas na tsinelas. Masakit ang sakong sa paglalakad pauwi mula sa tindahan. Sa kaliwang braso niya ay nakasabit ang reusable na bag, iyong telang may print ng papalabong, mga sunflower. Sa loob nito, may tinapay na multigrain, 3 lata ng beans at isang rotisserie chicken na mainit pa rin sa loob ng plastic, amoy hapunan, amoy ginhawa, amoy tahanan. Idiniin niya ang balakang sa pinto, ang kanilang pinto iyong may maliit na tama sa ibaba dahil sa banggaan ng tricycle ni Marco noon at may kakaiba siyang naramdaman. Huminto siya. Sinubukang ipasok ang susi. Ang karaniwang ritual, grocery, susi, ikot, pasok ay biglang nabasag. Kumikiskis lang ang metal pero ayaw kumagat. Napakunot siya ng noo at sinubukan ulit. Mas mabagal, tapos mas mabilis. Tapos baliktad, iniisip kung baka matigas lang ang daliri niya o pagod lang siya o baka isa lang ito sa mga sandali na nakakalimutan ng katawan ang ginagawa nito ng paulit-ulit. Pero hindi ang kamay niya ang may mali, hindi ang memorya niya, ang kandado ang nagbago. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mga buto niya, yung uri ng katahimikan na dumarating kapag may unti-unting nababasag sa loob mo. Kumatok si Elena, una, marahan, may halong pagkalito, tapos mas malakas. At nang walang sumagot, mas malakas pa, ginamit na ang gilid ng kamao, sinisikap huwag malaglag ang dala. Kumalabog ang buko ng daliri niya sa kahoy, lumapat sa pandinig ang tunog. Ang malambot niyang asul na cardigan, yung palagi niyang suot kapag malamig ang hapon, ay bahagyang lumipad sa hangin. Amoy lavender ang tela. Amoy tahimik na gabi ng pag-iisa. Nakatayo pa rin siya sa mismong porch na tinayuan niya sa loob ng 22 taon. Pero sa kung anong paraan, para bang hindi na ito pamilyar, bumukas ang pinto. Kaunti lang. Si Valeria, ang nobya ni Marco, ay sumilip na para bang bisita sa hotel. Mataas ang kilay, halatang nagulat, na para bang wala sa lugar si Elena. Ah, hey, dapat hindi ka pa bumabalik ngayon. Napakurap si Elena, kakaiba ang dating ng mga salita. Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Wala siyang galit sa boses, wala lang laman. Nag-alinlangan si Valeria, tumingin saglit sa loob ng bahay, tapos kay Elena. Nag-ayos ng postura at lumabas, maingat na isinara ang pinto sa likuran na may sanay na katahimikan. Sa tingin ko, dapat kakausapin ka ni Marco tungkol diyan. Hindi gumalaw si Elena. Tungkol saan? Umiwas ng tingin si Valeria, bakas sa mukha ang klasing paghingi ng tawad na nakasuot sa mukha ng mga taong ayaw maging mensahero pero wala ring lakas ng loob para tumanggi. Hindi ka na nakatira dito. Bumagsak ang mga salita, mabigat, matalim, walang awa, para bang batong inihulog sa tahimik na tubig. Napigil ang hininga ni Elena, nanigas ang mga braso niya, mahigpit ang hawak sa mga hawakan ng grocery bag, para bang ito ang nagsisilbing salbabida sa gitna ng bagyo. Anong sabi mo? Naputol ang boses niya, halos pabulong. Isang pilit ng ngiti ang isinagot ni Valeria, iyong ngiting ginagamit kapag ayaw mong tanggapin na gumuhuna ang mundo.
Papel lang yan, walang personalan. Sabi ni Marco, pumayag ka raw na ilipat ang titulo. Napasingkit ng mata si Elena. Ha? Pumayag ako? Mahinang kibit-balikat lang ang sagot ni Valeria. Sabi niya, pinirmahan mo mga ilang linggo na ang nakalipas. Naalala mo? Yung mga papel sa mesa sa kusina? Yung sabay ninyong tinignan? May unti-unting gumapang sa dibdib ni Elena, isang papalakas na kaba na humahalo sa nakakapanlumong pagkaunawa. Bumalik ang alaala, pira-piraso, ang mga papel, ang mga sagot ni Marco na may kasamang ngiti at malumanay na boses. Sinabi niyang normal lang ito, ayos lang. Inaayos lang natin ang lahat, ma, aniya, para sa kaligtasan ng bahay kung sakaling may mangyari sa'yo. Pinaniwalaan niya iyon. Nagtiwala siya, nagtiwala sa anak niya. At ngayon ang mga kamay na dati matatag mula sa taon ng pagkalinga at kabutihan ay nanginginig na. Hindi nag-alok si Valeria ng tulong, hindi siya nag-alok ng aliw. May binulong siyang tungkol sa pagtawag kay Marco at pagkatapos ay pumasok muli. Sumara ang pinto. Kumandado. Muli, nanatiling nakatayo si Elena. Lumipas ang 1 minuto, 2, 5, 10. Walang bumalik, walang nagbukas ng pinto. At siya, si Elena Jimenez, isang ina, nurse, balo at nakaligtas, ay hindi na muling kumatok. At hindi siya kumatok. Hindi na muli. Hindi na kapag ang hangin ay parang pagtanggi at ang porch ay tila hindi na siya kilala. Sa halip, umatras si Elena, dahan-dahan, maingat, na para bang maaring bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa kapag siya'y gumalaw ng biglaan. Bumaba siya sa hagdanan na parang isang babaeng hinuhubad ang huling piraso ng buhay na tinahi niya sa loob ng 2 dekada. Mabigat ang grocery bag sa isang braso at sa kabila ang manok na iniihaw ay nakasandal sa tagiliran niya parang sanggol, mainit, mabango at nakalimutan. Hapunan sana ito. Ngayon, ito'y simbolo ng lahat ng dinadala niya. Mga plano, pagmamahal, ginhawa, layunin. Hindi na kailangan itinapon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Ang bangketa sa harap niya ay parang tanong na walang malinaw na sagot. Pero isang bagay ang mas malakas pa sa tunog ng kumandadong pinto sa likod niya. Hindi na siya babalik sa loob. Hindi na iyon ang tahanan niya. Ang pintong iyon, ang bahay na iyon, ang buhay na iyon, wala na ni isa ang pag-aari niya ngayon. Hindi dahil isinuko niya ito, kundi dahil inagaw ito sa kanya. Ngunit higit pa sa mga pader at kisame ang ninakaw ni Marco. Hindi lang niya inangkin ang titulo o ang espasyong binayaran ni Elena buwan-buwan mula sa kanyang sahod. Kinuha niya ang mas malalim, ang tiwala, ang pakiramdam ng pag-aari, ang bahagi ng kanyang sarili na naniwalang ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman magiging isang transaksyon at ang pagkakanulo na iyon ay may ipinukaw na mapanganib. Ginising nito ang bersyon ni Elena na matagal nang natutulog sa ilalim ng mga gawain, mga kaserol at mga crossword puzzle tuwing linggo. Ginising nito ang babaeng umiral bago pa man naging kanya ang porch na iyon, bago pa man may tumawag sa kanya ng mama, bago pa man ngumiti si Valeria ng hungkag mula sa likod ng isang kandadong pinto. Hindi palaging si Elena ang babaeng nagsusuot ng tsinelas sa tindahan at naglalagay ng lavender sa aparador. Minsan, naging bakal siya sa loob ng balat. Minsan, humarap siya sa pagkawala ng buong tapang. Minsan, naging ina siya hindi lang sa pangalan. Minahal niya ang batang walang ibang may gusto at dahil doon, naging mapanganib siya sa mga tamang dahilan. Noong 1996, naglalakad si Elena sa mga pasilyo ng St. Joseph's Hospital sa Jackson, Mississippi. Madalas, night shift. Isa siyang floor nurse, matatag ang mga kamay, tahimik ang boses, yung klasing babae na pinagkakatiwalaan agad ng mga pasyente kahit hindi pa sila nagkakasilayan ng mata.
Yung uri ng nurse na marunong magpakalma ng hindi nagpapabebe, na laging nagtatagal ng 10 minuto pagkatapos ng shift para tiyaking perpekto ang kanyang mga chart. Maayos palagi ang buhok niya, plansado ang scrubs, at ang lungkot ay itinatago sa likod ng profesionalismo. Matagal na niyang tinanggap na hindi na siya magiging ina sa paraang pinangarap niya noon. 2 pagkalaglag ng bata ang unti-unting humigop sa kanyang pag-asa, parang hangin na unti-unting nawawala sa lobo. At ang kasunod na IVF, hindi lang ito pagkabigo sa medisina, isa itong emosyonal na pagbitaw. Hindi na siya umiiyak, hindi na nakikipagkasundo sa Diyos. Dala-dala niya ang sugat na yon na hindi nakikita, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito'y kanya. Hanggang isang gabi, tahimik, walang kakaiba, isa na namang shift, dumating siya, si Marco. Halos 2 taong gulang lang. Isang batang may bali ang pulso at katahimikang pumuno sa buong silid. Maputla, payat, hukot ang pisngi at mas maingay pa ang tiyan kaysa sa kanya. Suot ang t-shirt na masyadong malaki. May mantsa ng lumang mustard at hiya. Halos walang sinabi ang foster mother niya. Inabot lang siya sa child services na para bang overdue na libro sa library, tapos naglaho sa parking lot. Hindi naghahanap si Elena ng batang aampunin. Hindi siya santa. Pagod siya, maingat, realistiko. Pero minsan hindi nagbibigay ng palatandaan ng Diyos. Minsan, basta niya lang ilalagay ang isang sanggol sa bisig mo at hahayaan kang magdesisyong talikuran ito. Hindi umiyak si Marco, kahit minsan. Pero kumapit siya kay Elena na parang baging sa pader. Inipit niya ang daliri sa tela ng scrubs nito, isinandal ang pisngi sa balikat niya, at tumatangging kumain sa kahit sino maliban kung si Elena ang magpakain. Hindi siya nagsalita, hindi siya ngumiti, pero may kung anong lumambot sa kanya kapag nandoon si Elena. At iyon lang ay sapat na. 2 buwan nang lumipas at si Elena, kahit takot pa rin, kahit hindi sigurado, ay nagsumite ng unang set ng adoption papers. Binasa niya bawat salita, minarkahan ang bawat linya. Pagkalipas ng 6 na buwan, ginamit na ni Marco ang apelyido niya, opisyal, legal, pero matagal ng buo ang ugnayan nila bago pa man yun. Sabi ng mga kaibigan niya, nababaliw na raw siya. Talaga bang sinusubukan mong iligtas ang buong sistema? Tanong nila, kalahating biro, kalahating panghusga. Isang babaeng single black, nasa huling 30, inaampon ng batang puti na may sumpong at listahan ng diagnosis. Hindi natinag si Elena. Hindi, sagot niya habang nakangiting mahina. Ito lang. At mula sa sandaling iyon, ibinuhos niya ang lahat para kay Marco. May kama itong race car, maliwanag na pula, may stickers na siya mismo ang pumili. Isinusulat niya ang pangalan nito sa mga lunch bag gamit ang colored markers na may amoy. Bawat Sabado, zoo day, Linggo, simbahan at pancakes. May hika si Marco kaya hinanap ni Elena ang pinakamahusay na pediatric pulmonologist sa buong estado. Nahihirapan siyang magbasa kaya kumuha siya ng tutor na ginawang parang mahika ang phonics. Tinuruan niya si Marco kung paano magtirintas gamit ang action figures dahil sabi niya, balang araw kailangan mong matutong mag-alaga ng iba. Bawat Pasko, sinusulatan ni Marco ng thank you card ang lahat ng nagbigay kahit ayaw niya. At si Elena, hindi kailanman pinalampas ang isang parent-teacher meeting kahit kailangan pa niyang magpalit ng shift o bumiyahe sa ulan. Pero ang pagpapalaki ng bata ay hindi tuwid na landas. Hindi lahat kayang ayusin ng pag-ibig. At sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Habang lumalaki si Marco, lumalaki rin ang mga tanong at pati ang distansya. At si Elena na minsan ay naging buong mundo niya, ay mararamdaman ang mundong iyon na unti-unting lumilihis sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagsapit ng middle school, nagsimulang magkaroon ng hugis ang mga tanong ni Marco, hindi lang sa salita, kundi sa paraan ng pagtingin niya kay Elena, sa paraan ng pagsukat niya sa kanya na para bang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Bakit iba ang itsura ko sa'yo?
Tanong niya isang araw pag-uwi. Matagal siyang tumingin sa salamin. Bakit laging nakatingin ang mga tao kapag magkasama tayo sa grocery? Bakit ang lahat iniisip na inampun mo ako? Hindi pa galit ang tono, litong-lito lang. Marupok. At si Elena na laging matatag ay yayakapin siya at bubulungan ng parehong katotohanan sa bawat pagkakataon. Kasi ganun ka, anak. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita anak. Pero ang mga salitang iyon, gaano man katapat, ay hindi kailanman tuluyang lumalim sa kanyang puso. Hindi man ito sinabi ni Marco nang direkta nakikita ni Elena ang pagdududa sa likod ng kanyang mga mata, ang paraan ng pagbibilang niya ng mga pagkakaiba imbes na mga pagkakapareho. Paikli ng paikli ang mga yakap. Paunti ng paunti ang mga usapan at nang dumating ang high school, ang distansyang inakala niyang pansamantala ay nagsimulang maging tila permanente. Hindi na siya kinukwentuhan ni Marco, hindi na humihingi ng payo, hindi na rin tumatawa ng malakas sa bahay tulad ng dati. Pagsapit ng kolehiyo, naging parang multo siya, may telepono at maleta. Ang mga pagdalaw niya ay mabilis at magalang, parang bumibisita lang sa obligasyon, hindi sa pagmamahal. Bigla na lang siyang dumarating, mabilis na yumayakap, mabilis kumain ng inihandang hapunan ni Elena na ginugol ang buong araw sa pagluluto at agad ding umaalis ng halos hindi man lang lumingon. "Hey, Mama!" sabi niya habang nagsiscroll sa cellphone. "Sorry, alis na ako." Pero si Elena hindi kailanman nagreklamo. Ni minsan, hindi siya nangungulit, hindi siya nagbigay ng konsensya. Basta, naghintay siya. Iniwan niyang eksakto ang kwarto ni Marco kung paano niya ito nilisan. Wala na ang kama ng race car, pinalitan ng mas makatatandang disenyo at desk kung saan siya dati nagsusulat ng essay at gumuguhit ng mga superhero. Nakaon ang ilaw sa hallway gabi-gabi, baka sakaling kailanganin. Nakatabi pa rin ang paborito nitong tsaa sa cabinet kahit 2 beses na itong nag-expire dahil naniniwala si Elena sa pag-ibig na hindi kailangang sumigaw. Pag-ibig na nananatili, pag-ibig na naghihintay kahit masakit. Pagkatapos namatay si Giorgio, tahimik, biglaan, blood clot daw sabi ng mga doktor. Isa sa mga bagay na yon. Ang asawa niya, ang haligi niya, ang lalaking naging lakas niya sa gitna ng lahat ng bagyo. At biglang nagsimulang dumalaw ulit si Marco. Sa una, inakala niyang ito'y paghilom, na marahil pinaalala ng pagdadalamhati kung ano talaga ang mahalaga. Hindi na kailangang sabihan pa, nagputol siya ng damo. Nilinis ang alulod. Kumuha ng gamot ni Elena at pinaalalahanan siyang inumin ito. Minsan, kasama pa niya si Valeria at kahit palagi itong abala sa cellphone, hindi iyon ininda ni Elena. Gumagawa siya ng cornbread, nagsasalin ng matamis na tsaa at sabay silang uupo sa porch habang nanonood ng Jeopardy at kumikislap ang mga alitap-tap sa damuhan. Inisip ni Elena, baka lang, unti-unti nang muling na itatayo ang tulay sa pagitan nila. Pero hindi nakita ni Elena ang totoo sa likod ng mga ngiti at kamusta ka, Mama? Hindi niya alam na hindi bumalik si Marco para ayusin ang anumang nasira. Bumalik siya para sukatin, para alamin kung ano ang pwede pang pakinabangan at kung ano ang pwedeng angkinin. At nang malaman ni Elena ang tunay niyang layunin, huli na ang lahat. Wala na ang pangalan niya sa titulo. Ang tiwalang inalagaan niya ng dekada ay nauwi lang sa papeles at magaling na paliwanag. Hindi lang bahay ang kinuha sa kanya, kinuha rin niya ang kwento sa likod nito. Pero ang isang ina, hindi nakakalimot, at si Elena, wasak ang puso, galit at gising na gising, ay nagsimulang maalala ang bawat sakripisyo na nagdala sa kanila sa puntong ito, bawat bakasyong hindi natuloy, bawat ikalawang trabaho, bawat gabing nanatili siyang gising, tinitirintas ang buhok ni Marco o tinutulungan sa spelling assignment. Gabing iyon, hindi siya nagtungo sa kaibigan o tumawag sa pamangkin. Hindi siya sumigaw o nagwala o nakiusap ng tulong. Ipinarada niya ang kotse 2 block ang layo.
sa harap ng hanay ng mga lumang duplex na ang pintura ay nagbabalat na parang sunburn at mga plastic na upuang walang laman sa mga porch na tila laging tabingi. Tahimik ang lugar. Para bang nakalimutan na ng mundo. Hindi siya umiyak kahit isang beses. Nananatiling nakapwesto ang kanyang mga kamay sa manibela, 10:00 at 2:00. Puting-puti ang mga buko sa higpit ng kapit na para bang binitawan niya ito, madudurog ang lahat sa loob niya. Nandoon pa rin ang manok sa passenger seat, malamig at kulubot na ang balat, ang katas ay umaagos sa plastic bag, parang luha na ayaw niyang ilabas. Tinitigan niya ang harapan, hindi isang partikular na bagay, kundi ang dilim. Ang katahimikan, ang bigat ng pagiging wala ng kinakapitan, kakaiba ang kalungkutan. Hindi lang ito dumarating dahil sa pagkawala. Minsan, dahil sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, makikita mo ng malinaw kung sino talaga ang isang tao sa likod ng ulap ng pag-ibig. Nang pumanaw si Giorgio 3 taon na ang nakalipas, akala ni Elena iyon na ang sukdulan. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang maling diagnose na blood clot. Nagkamali ang ospital, umiwas sa pananagutan at tinawag lang itong isang malungkot na pangyayari. Pero matagal ng nurse si Elena para malinlang ng mga teknikal na paliwanag. Nabasa niya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salita, narinig ang pag-aatubili sa tinig ng doktor, ang mga pasibong pahayag na umiwas sa sisi, alam niya, at kahit nagluluksa lumaban siya, nagsampa ng reklamo, humingi ng hustisya. Pero ang sakit na ito, ang pagtataksil mula sa mismong batang inakay niya, ibang klasing talim. Hindi lang ito pagkawala, isa itong pagnanakaw. At ang pinakamasakit, ni hindi alam ni Marco kung ano ang kinuha niya. Tinawag nila itong natural complication, binalot sa medikal na salita at mga paawaing ngiti na para bang kayang patahimikin niyon ang bagyong nararamdaman ni Elena sa kanyang dibdib. Pero masyado ng maraming shift ang pinagsilbihan ni Elena, masyado ng maraming chart ang nabasa, masyado ng maraming mabubuting tao ang nakita niyang namatay dahil sa pagkukulang para maloko pa siya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-eskandalo, pero porsigido siya, tahimik, matatag, inihain niya ang kinakailangang reklamo, tinarget ang tamang tanong. At nang sinubukan siyang baliwalain ng ospital, tinawagan niya ang isang matagal ng kaibigan, isang retiradong malpractice attorney na may utang na loob sa kanya noon pa. 2 taon ang inabot, mga dokumento, deposition, paulit-ulit na pag-alala sa araw na namatay si Giorgio. Pero nagtagumpay siya. $900 milyong, isang numerong sobrang laki, parang hindi totoo. Pero sa kanya ito, hindi nakuha sa swerte, kundi sa tiyaga at katotohanan. At kahit dumating na ang tseke, hindi siya nagdiwang. Wala siyang sinabihan ni si Marco, lalo na si Marco. Inilipat niya ang kabuuan sa isang hiwalay na trust fund sa kanyang apelyido noong dalaga pa siya, isang pangalang hindi na niya ginamit sa loob ng ilang dekada. Tahimik at maingat, hinati niya ito sa ilang account sa iba't ibang bangko. Ilan sa bayan, ilan sa labas ng estado, isang bulong na ikinalat sa dos-dose ng vault. Hindi ito lihim dahil sa takot, ito'y karunungang nakabalot sa pagkaligtas, isang kalasag, hindi sandata. Dahil nakita na ni Elena kung anong nagagawa ng pera sa mga tao. Binabaluktot nito ang puso, binabago ang layunin, pinapalimot kung paanong magmahal ng walang kapalit. At hindi niya kayang mahalin muli ng ganoon. Hindi na. Kaya iningatan niya ito, ginawa niyang sagrado. At ng araw na iyon, habang nakaupo sa lobby ng bangko na may ilaw na fluorescent, namamanas ang mga paa sa kakalakad buong umaga, masakit ang likod sa bigat ng pagkakanulo na pagtanto ni Elena ang isang bagay. Isang bagay na mas makapangyarihan pa sa mga zero sa kanyang account. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Marco, minamaliit din siya nito. Akala niya ay napaniwala niya ito.
Akala niya dahil sa edad niya, mahina na siya. Akala niya ang katahimikan niya ay kahinaan. Pero ang hindi alam ni Marco, ang hindi niya kailanman naunawaan ay hindi lang ina si Elena, isa siyang babaeng pinanday ng apoy. Maaring nawala ang kanyang tahanan pero hindi ang sarili niya. May taglay siyang kaalaman at higit pa roon taglay niya ang isang bagay na hindi kailanman pinagtuunan ni Marco ng pansin. Ang maghintay, ang manood, ang gumalaw lang kapag matatag na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pasensya, kaya't pinaghanda niya ang kanyang sarili, magaan lang, mga mahalagang bagay lang. At nagmaneho papuntang Meridian, isang bayan na hindi na niya nabisita sa loob ng maraming taon. Nagbayad siya ng 2 gabi sa isang mumurahing motel gamit ang pera, walang credit card, walang tanong, isang kwartong may 4 na pader, isang ilaw na kumikislap, at espasyo para mag-isip. Hindi siya tumawag kahit kanino, hindi nag-scroll sa telepono, hindi naglakad-lakad o nataranta. Tahimik lang siyang umupo at inalala kung sino nga ba talaga siya. Hinugot niya ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang bag, ang balat nitong kininis ng panahon at panalangin. Sa loob, may mga numerong maaaring tawagan, mga taong may utang na loob sa kanya, mga pahinang puno ng sulat kamay na talata at maliliit na paalala, bumili ng Epsom salt. Tawagan si Pinsan Isabel sa Lafayette. I-refill ang reseta ni Giorgio kahit hindi niya kailanman nagawang burahin iyon. Sa pinakadulo, sa kupas na tinta, may isang sulat na isinulat niya sa sarili noong dumating ang pera. Isang mensaheng isinulat ng nanginginig na mga kamay at pusong bakal. Huwag hayaang gawing maingay ka ng pera. Hayaang gawing tahimik ka nito. Hayaang bilhin nito ang iyong oras. 3 beses niya itong binasa, tapos ngumiti siya, mabagal at may lungkot. Akala ni Marco ay naitaboy na niya ito, na ikandado ang pinto, nasakop ang bahay. Pero ang hindi niya alam ay hindi niya ito kinulong, pinalaya niya ito. Akala niya ay itinapon niya ito sa kawalan, pero ang totoo, inalisan lang niya ito ng harang sa daraanan. At gayunman, ang kalayaan ay hindi laging malambot. Hindi ito laging matamis, hindi ito isang mainit na paligo o bagong simula. Minsan, ang kalayaan ay malamig, hindi mapakali. Puno ng multo, alam iyon ni Elena at alam rin niya ang isang bagay pa. May mga apoy pa siyang kailangang tahakin bago siya muling makabangon. Bumalik sa alaala niya ang simula ng lahat, ang patibong na binalot sa kabaitan. Linggo ng hapon, makapal ang hangin sa amoy ng kanila at pananabik. Katatapos lang niyang tupiin ang huling mga pamunas sa kusina nang tumunog ang oven, hudyat na malapit ng maluto ang sweet potato pie. Sumasakit ang kanyang mga tuhod, yung sakit na nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Pero tinitiis niya ito ng may dignidad. Nasa mga buto niya ang ulan, pero nandoon din ang lakas. Dumating si Marco nang hindi man lang tumawag. Noon, nakaiinis yun. Hanggang ngayon. Pero sinabi niya sa sarili na baka ibig sabihin nito'y na-miss siya nito. Na baka dumaan lang ito para bumati. Pumasok ito na nakasuot ng long sleeves na masyadong masikip sa braso, parang nanghihiram ng kumpiyansa mula sa aparador ng iba. Nag-iba na ang lakad nito, hindi na binatilyo, kundi parang may palabas. Kasunod si Valeria na halos hindi siya nilingon, abala sa ilaw ng cellphone. "Hay ma," sabi ni Marco na parang wala lang, sabay yakap ng isang kamay na hindi man lang tumagal. "May dala kaming ilang papeles." Papeles, ang salitang yon ang susundan siya sa kanyang panaginip. "Wala naman tong seryoso," dagdag niya agad. "Mga bagay lang para sa buwis at bahay. Linisin lang ang mga bagay sa likod ng mga papeles. Alam mo na." Napakunot si Elena. "Anong klaseng papeles?" Ngumiti si Marco at inilabas ang isang Manila folder kasing dulas ng isang salamangkero habang ipinapakita ang kanyang palabas.
Mga papel para sa trust, paglipat ng titulo ng lupa, may kaunting tungkol sa power of attorney din. Ipinadulas niya ang mga papel sa mesa na parang naghain lang siya ng panghimagas. Pinarepaso na namin ito. Firma ni Valeria ang laging gumagawa ng ganito. Ni hindi tumingin si Valeria para lang protektahan ang mga ari-arian mo, Miss Jimenez. Para maiwasan ang probate, sakop ka pa rin sa lahat. Tumigil ang mga kamay ni Elena sa tuwalya sa kanyang kandungan. Hindi ko naman hiningi na iwasan ng kahit ano, mahina niyang sabi. Tumawa si Marco para bang balewala lang. Alam ko, kaya nga namin ito ginagawa para sa iyo. Nagbago ang pakiramdam sa loob ng silid. Parang bumigat ang hangin, pero si Elena laging nagtitiwala, laging may pag-asa, tumango na lang. Dahil minsan, kahit ang pinakamalalakas na babae, naniniwala pa rin sa kanilang mga anak, kahit hindi nila dapat. Sumunod si Valeria sa kanya na parang aninong walang sariling layunin, ang mga daliri abala sa cellphone, ang mga hinlalaki mas tutok pa sa pagtatype kaysa sa pagbibigay galang sa babaeng minsang nagpakain sa kanya ng cornbread at ngumiti sa kanyang mga biro. Hi ma, sabi ni Marco ng parang formalidad lang, sabay yakap na halos hindi man lang lumapat sa balikat. Isang yakap na para sa dating kakilala, isang formalidad na kunwari ipagmamahal. Ngumiti si Elena bahagya lang at hindi lubos na kumbinsido. May dala kaming mga papel, dagdag niya, na para bang dumating sila na may dalang bulaklak o pie at hindi ang mga dokumentong magbabago ng takbo ng buhay niya. Wala namang seryoso, tuloy pa ni Marco, magaan ang tono, halos parang praktisado. Mga bagay lang sa buwis, bahay. Alam mo na, linisin lang sa likuran ng mga bagay. Gawing mas simple lahat. Naglaho ang ngiti ni Elena habang may guhit na lumalim sa kanyang noo. Gumalaw ang kutob niya. Hindi siya likas na mapagduda, pero may kakaiba sa tono nito. May kinis ng isang ahente ng benta. Anong klaseng mga papel? Tanong niya matatag ngunit kalmado ang boses. Sa kilos na medyo masyadong sabik, inilabas ni Marco ang makapal na folder. May taglay itong kasariwaan ng isang bagay na bago, pinaghandaan, parang salamangkero na inaasahang hindi mabubuko ang kanyang palabas. Ipinakalat niya ang mga laman sa mesa na parang baraha. Mga papeles sa trust, paglipat ng titulo, may kaunting tungkol sa power of attorney din. Napatigil ang mga daliri ni Elena habang tinutupi ang tuwalya sa kandungan. Pinarepaso na namin, dagdag ni Marco, sinusubukang magtunog mapanatag. Firma ni Valeria, karaniwan na sa kanila to. Standard lang talaga. Mula sa likod ng nagniningning na cellphone, nagsalita si Valeria sa wakas ni hindi man lang tumingin para lang protektahan ang mga ari-arian mo, Miss Jimenez. Para iwas pagkaabala sa mga proseso, sakop ka pa rin sa lahat syempre. Hindi ko naman hiningi na iwasan ang kahit ano. Tugon ni Elena, mahinahon ngunit matigas habang nakapatong pa rin ang mga kamay sa tuwalya na wala ng init mula sa dryer. May bakal sa likod ng kanyang tinig, pero binalot ito ng lambot ng isang babaeng ayaw paniwala ang niloloko siya. Maikling tumawa si Marco, parang pinalalayas lang ang isang lumang langaw. Alam ko. Kaya nga namin ginagawa ito para sa iyo, para hindi mo na kailangang alalahanin. Yumuko siya, pinatamis ang tono, parang kinakausap ang bata. Tingnan mo, kung sakaling may mangyari, wag naman sana ang gulo niyan. Mga dokumento, ari-arian, kung ano-ano pa. Sa ganito, nasa pamilya pa rin lahat, malinis, madali. Tiningnan ni Elena ang mga papel, bahagyang gumalaw ang tinta sa kanyang paningin, parang lumalangoy ang mga salita. Nasa sala ang salamin niya, pero ayaw niyang suotin. Masakit sa ilong, pinaparamdam na siya'y matanda, mahina, kaya pinilit niyang basahin sa squinting. Napansin ni Marco laging mapagmasid, inabot ang isang ballpen. Oh, heto, sabi niya habang inilalagay sa kamay nito, parang pabor pa. Naka-highlight na lahat ng pipirmahan. Hindi mo na kailangang basahin lahat. Pinag-usapan na namin lahat to.
Nag-alinlangan si Elena, may bumubulong sa loob niya na huminto muna, na magtanong, na sabihing siguro mas mabuting may ibang tumingin nito. O, bakit ngayon Marco? Bakit kailangan mo ng power of attorney ngayon? Pero nawala ang mga salita sa kanyang lalamunan dahil ang nasa harap niya ay hindi isang estranghero, kundi ang anak niya, ang kanyang sanggol. Ang batang dati umiiyak kapag hindi niya makita. Ang batang kumakapit sa bathrobe niya tuwing umaga na parang iyon lang ang tanging sagot sa kanyang takot. Ang batang hinihingal sa tuwa sa labas at kailangang gamitan ng inhaler. Ang batang tinubuan ng bulutong na halos hindi makatulog kung hindi siya katabi, hawak ang kamay habang pinapawisan sa lagnat at kinakamot ang balat. Kaya pumirma siya, isang pahina, tapos isa pa. Ngumiti si Marco sa pagitan ng mga pahina, nagbibiro na parang normal lang ang lahat. Gumagawa ka ng kasaysayan, Mama, sabi niya habang tumatawa, na parang simpleng lakad lang ito ng pamilya na may punchline. Tumawa si Elena kung matatawag ngang tawa. Para lang itong isang hiningang may hugis. Tunog na ginagawa mo kapag ayaw mong biguin ang isang taong mahal mo. Biglang tumunog ang timer ng oven, pinutol ang katahimikan sa isang matinis na tunog. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad papunta sa oven. Pinatay ito gamit ang sanay na mga kamay. Umalingasaw ang amoy ng kanela at asukal na kayumanggi, yumakap sa kanya na parang alaala na hindi pa niya alam na kanyang ikalulungkot. Ang sandaling yon, liwanag ng araw ng linggo sa sahig ng kusina, ang tunog ng mga pencap na kumaklik, ang pie na nagbe-bake, habang si Valeria ay nakatutok sa telepono at si Marco ay nakangiti ng masyadong malapad, babalik sa kanya ng paunti-unti sa mga susunod na linggo. Aalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan na parang huling eksena sa isang pelikula bago dumating ang twist. Dahil noong araw na iyon, hindi lang siya nagbe-bake ng pie, nilagdaan niya ang kanyang buong buhay at hindi man lang niya alam. Ang amoy ng kanila at sunog na asukal ay nananatili pa rin sa kanyang alaala, parang pabangong mula sa isang buhay na hindi na kanya. Kumapit ito sa sandaling iyon, ang mahinang tunog ng pinto ng oven, ang tiktak ng orasan sa kusina, ang banayad na click ng pencap nang maisara ito matapos ang huling pirma. At naroon ang ngiti ni Valeria, hindi maliwanag, hindi mainit, kundi kontento, parang pusang nakahuli na ng ibon habang lumulutang pa ang mga balahibo sa hangin. Hindi pa alam ni Elena noon, pero iyon ang huling beses na makakaupo siya sa mesa ng kusinang iyon. Doon niya tinuruan si Marco kung paano isulat ang kanyang pangalan. Doon siya nagbabalot ng mga regalo sa Pasko kapag natutulog na ito. Doon siya tahimik na nananalangin bago magkape sa umaga. Hindi na muling magiging bahagi ng kwento niya ang mesang iyon. Naging mas maikli ang mga susunod na pagbisita. Mas malamig. Dumadating si Marco na wala na ang dating init. Wala ng pie, wala ng yakap, wala ng alok na ayusin ang bakod. Mga papel na lang, mga numero, mga ideya, dinadala niya ang mga estranghero sa bahay niya. Mga lalaking may makikinis na sapatos at sobra ang kumpiyansa sa ngiti. Mga kaibigang investor, aniya. Mabilis siyang magsalita, laging kalahating pangungusap ang nauna sa kanya, parang minimemorya ang mga salita para sa ibang tao. Property value, cash flow, flipping, passive income, nakikinig si Elena sa una. Tapos nagkunwaring nakikinig hanggang sa tuluyan na lang siyang umaalis sa silid at saka siya sinimulang tawagin ni Marco na Elena. Hindi na mama, hindi na ma, Elena lang, lalo na kapag naroroon si Valeria na hindi man lang lumilingon mula sa telepono pero laging may bahagyang ngisi tuwing ginagawa iyon ni Marco. Subtle lang, parang isang switch na dahan-dahang pinihit. Parang unti-unting binubura siya mula sa sarili niyang buhay at dumating ang sandali kung saan naging malinaw ang lahat. Nasa harapan si Elena, dinidiligan ang mga begonya.
Ginagawa niya ito tuwing Miyerkules, tulad ng dati kay Giorgio. Tuyot ang lupa ng umagang iyon. Mas mabagal na siyang lumuhod, pero matatag ang mga kamay niya, payapa ang ritmo. Doon niya narinig ito, ang boses ni Valeria lumulutang mula sa bukas na bintana. Kapag na-close na natin tong bahay, makukuha na rin natin yung apartment sa Dallas. Hindi na pasinghap si Elena ni hindi siya kumurap. Pinatay lang niya ang hose at tumigil ng ilang saglit habang tumutulo ang tubig sa kanyang sapatos. Bumagal ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng bahay, lumakad papunta sa kanyang kwarto at binuksan ang aparador. Gabi ring iyon, nagsimula siyang mag-empake ng maliit na bag. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil alam niya ang isang bagay na madalas makalimutan ng iba. Ang mga bagyo ay hindi palaging nagbababala. Ipinagulong niya ang kanyang Biblia at isinilid sa gilid ng bag. Sumunod ang kanyang pasaporte na hindi na niya nagalaw mula nang pumanaw si Giorgio. Huling larawan nilang dalawa, siya sa Sunday suit, si Elena may ngiting puno ng pagmamayabang pero pagod ang mga mata. At sa huli, ang pinakamahalaga niyang panangga, ang kuwadernong may impormasyon ng bangko tungkol sa settlement. Ang kuwadernong hindi alam ni Marco na umiiral. Mas madalas nang sumasakit ang mga buto niya ngayon. Mas mabagal ang mga hakbang, pero ang isipan niya, matulis pa rin. Matulis sapat upang makilala ang sandali kung kailan bumabaligtad ang pagmamahal. Kapag mula sa init at kalinga ay nagiging malamig at may kalkulasyon. At si Elena, hindi siya nabuhay ng ganito katagal para lang mabura. Hindi siya mawawala sa sariling tahanan nang walang iniwang paalala. Dumating ang paalaalang iyon sa isang Miyerkules, maagang hapon, katapos lang ni Elena mag-vacuum ng sala. Isang gawaing siya pa rin ang gumagawa, kahit gaano pa mangulit ang pamangkin tungkol sa kanyang mga tuhod. Naniniwala siya sa malinis na sahig, naniniwala siya sa malinis na pamumuhay. Walang pakialam ang alikabok sa edad at ganun din siya. Pumasok si Marco sa pintuan na parang hindi lang susi ang hawak kundi buong bahay. Nakasunglasses pa, may earbud sa liig at malakas ang boses. Kasunod si Valeria, abala sa pag-uusap sa Bluetooth, mabilis at putol-putol ang mga salita. Parang umiikot ang mundo sa schedule niya. Hindi nila kinausap si Elena, walang bati, wala man lang tingin, dumaan lang na parang isa lang siyang kasambahay. At doon huminto si Marco, lumingon siya ng bahagya, itinuro ang vacuum na hawak pa rin ni Elena at nagsalita sa isang magaan at walang pakialam na tono, "Uy, next time, gamitin mo yung Dyson, pwede bang i-empty mo muna? May darating kasi ng mga tao this weekend para tignan yung lugar." Napakakurap si Elena, hawak pa rin ang vacuum. "Mga tao?" Nagkibit balikat si Marco. "Mga ahente, tinitignan lang ang value. Alam mo na, market research." Tinitigan siya ni Elena, unti-unting kumipot ang mga mata. "Ibebenta mo ba ang bahay?" Tumawa siya. Isang magaang, tila hindi seryosong tawa, parang katawa-tawa ang tanong. "Hindi pa," sagot niya. "Nag-iisip lang ng maaga. Kailangan nating pag-aralan lahat ng posibleng option, di ba?" Tumuwid ang likod ni Elena. Naghigpit ang kanyang panga, napansin niya ang pagbabago sa mga salita nito, nating option. Ang bahay na siya ang bumili, ang bahay na siya ang naglilinis, ang bahay kung saan niya siya tinutulugan at kung saan nakapaskil sa ref ang mga report card nito. Ating opsyon, ulit niya bawat pantig malinaw at mabigat. Doon siya tinitigan nito ng direkta sa mata at binitiwan ang mga salitang hindi lang bumasag sa puso niya, may mas malalim pa itong winasak. "Bisita ka na lang ngayon, Mama." At sa isang iglap, tumahimik ang mundo niya. "Nasa iyo pa rin naman ang espasyo, siyempre," dagdag pa ni Marco, puno ng peking pag-aalo ang boses. "Pero legal, alam mo naman kung paano yan." Hindi sumagot si Elena, lalong humigpit ang hawak niya sa hawakan ng vacuum na paungol ng bahagya ang plastik sa lakas ng kapit niya. Hindi siya natinag, hindi siya nagsalita. Hindi niya binigyan ng karangalan ng anak na makita siyang maluha o manginig.
Tumango lang siya, mabilis, tiyak. Isang kumpirmasyong nagsasabing, narinig kita, nakikita kita. Pero sa loob niya may nabago. Gabing iyon, wala nang pag-aalinlangan, walang labanan ng isip, wala nang mahinang pag-asang baka may maisalba pa. Ipinag-impake na niya ang sarili, hindi iyong kalahating bag na para sa kung sakaling kailanganin, kundi tunay na bag. Isang bag ng pamamaalam. Kaunti lang ang kinuha niya, tanging mga kailangan lang. Ang gamit na gamit niyang Biblia, puno pa rin ng lumang prayer card at mga papel na may nakasulat na talata. Ang kanyang kuwaderno kung saan nakatala ang lahat ng mahahalagang pangalan, petsa at impormasyon, maayos ang sulat parang nurse. 2 bestida, isang may bulaklak, isang plain. Isang magandang pares ng sneakers, matibay pa rin kahit may kaunting gasgas. At ang kanyang singsing sa kasal. Matagal na niya itong hindi sinusuot mula nang pumanaw si Giorgio, pero hindi niya ito kailanman inilayo. Nakatago ito sa isang maliit na pouch na pilus, sa itaas na drawer ng nightstand, katabi ng lumang buletin ng simbahan at larawan nilang magkasamang nakangiti sa labas ng korte. Saksi ang singsing na iyon sa lahat, kaarawan, anibersaryo, sakit, paggaling. Panahon na para masaksihan nito ang susunod na kabanata. Hindi siya tinanong ni Marco kung saan siya pupunta. Hindi man lang tumingin si Valeria. Nakuha na raw nila ang gusto nila, papeles, pag-aari, katahimikan. Pero hindi nila kilala si Elena. Hindi talaga. Hindi nila alam ang mga baon pa niyang lakas. Nag-check-in siya sa isang mumurahing motel sa kabilang dulo ng bayan, sa lugar kung saan walang nagtatanong basta't cash ang bayad at hindi ka manggugulo. Nasa pagitan ito ng istasyon ng truck at gasolinahan na may mga kumukuti-kutitap na neon lights na parang pakpak ng sirang insekto. Amoy pine cleaner at lumang aircon ang kwarto. Kumalabog ang kama ng upuan niya ito, ang kutsyon ay parang buntong hiningang pagod. Kumakalansing ang heater, parang humihinga sa pamamagitan ng dayami. Pero kanya ito, walang sino man ang makakapagpaalis sa kanya rito, walang makakapagpalit ng susi. Umupo siya sa maliit na desk sa sulok, binuksan ang kanyang kuwaderno at binuklat ang mga pahina. Sa gilid ng isang pahina, may numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, Doris. Isang babaeng dating nagpapatakbo ng non-profit na tumutulong sa mga matatandang kababaihan laban sa iligal na pagpapalayas at mga madayang transaksyon sa ari-arian. Minsan na siyang tinulungan ni Doris noon nang balak siyang kasuhan ng tenant dahil sa sira na tubo. Naalala ni Elena ang boses nito, matigas, mabait, diretso, yung tipo ng tao na hindi lang tumutulong, kundi nagtuturo rin kung paano ka matutulungan ang sarili mo. I-denial niya ang numero, tumunog ng isang beses, muli, wala ng koneksyon. Dahan-dahan siyang huminga palabas, tinanggap ang pagkadismaya na parang malamig na hangin sa katawan. Tapos naalala niya ang isa pa, Ricardo Rico Ortega. Matagal nang kaibigan ni Giorgio sa kapitbahayan. Abogadong kinatatakutan noon sa korte at iginagalang sa bawat pagpupulong ng komunidad. Matagal nang retirado, pero noong huli niya itong makita, mainit pa rin ito kung makipagdebate sa politika, parang gaya ng dati kung magsiyasat ng testigo. Matagal na mula nang huli silang nag-usap, pero hindi na mahalaga iyon ngayon. Dinampot niya ang telepono ng motel, dahan-dahang idinaya lang numero, hindi sigurado kung gumagana pa ito. Tumunog ito ng 6 na beses. Nang halos ibaba na niya ang telepono, may sumagot. Paos, pabiro at pamilyar na pamilyar. Mas mabuting si Jesus na to o problema. Ngumiti si Elena sa unang pagkakataon sa buong araw. Baka pareho. May sandaling katahimikan. Tapos, Evie, siya na lang ang tumatawag sa kanya ng ganito. Palayaw mula sa kabataan, pinalambot ng panahon. Oh, ako to. Muling natahimik. Inaantay ko kung kailan ka tatawag. Kailangan kitang makausap. Hindi na kailangan ng paliwanag pa. May mga pagkakaibigang hindi kinakalawang ng panahon. Palaging handa. Palaging nag-aabang.
Naalala ni Rico ang mga lutong ulam na dinadala sa kanya matapos ang operasyon. Naalala niya ang libing ni Giorgio. Naalala niyang palaging may dala si Elena, mainit sa kamay, matatag sa puso. Kinabukasan, nagkita sila sa isang diner malapit sa I-20, yung klase ng lugar kung saan walang tigil ang paggawa ng kape at kahit sino ay tinatawag ng mga waitress na Han, anuman ang edad o lahi. May bitak-bitak na vinyl ang mga upuan, laging medyo sunog ang toast. Pero ligtas ang lugar, pamilyar. Mas matanda na si Rico kaysa sa huli niyang alaala. Puting-puti na ang balbas nito at may basang ningning na ang mga mata, dala ng panahon. Pero ang presensya nito matulis pa rin, matatag pa rin. Ang makakapal nitong kilay ay kumunot sa parehong tahimik na tindi na dating nagpapatagilid ng mga hukom sa upuan. Umupo siya sa tapat ni Elena at sandaling tiningnan ang mukha nito bago nagsalita. "Mukha kang pinadaan sa impyerno." Napatawa si Elena ng mahina. "Magandang umaga rin sa'yo." Humigop si Rico ng kape, itim, walang gatas, walang asukal, gaya ng kape ni Giorgio noon. "Sige," sabi ni Rico habang ibinaba ang tasa, mababa at kalmado ang boses. "Simulan mo, lahat. Walang palampas, walang pagpagaan, ilatag mo lang." Kaya ginawa niya, ikinuwento niya ang lahat. Ang mga papeles, ang mga pirma, ang pagbabagong nangyari kay Marco, ang araw na nakatayo siya sa porch at para bang inalisan ng buhay ang sarili niyang tahanan. Ikinuwento niya ang ngiting mayabang ni Valeria, ang mga ahente ng lupa. Ang vacuum, wala siyang itinira at si Rico sa kabila ng mesa hindi sumabat, hindi natinag. Nakinig lang siya dahil may mga lalaking hindi kailangang tanungin kung ano ang mali. Naghihintay lang silang tulungan kang itama. Inilatag niya ang lahat, bawat matalim na piraso, bawat hiwa at pasa sa likod ng maayos niyang anyo. Ikinuwento ni Elena kay Rico ang araw na hindi na gumana ang susi, kung paano siya tumayo sa porch habang ang mga pinamili ay humihiwa sa kanyang braso at ang kaisa-isa niyang tahanan ay naging banyaga. Ikinuwento niya ang mga papel na iniabot ni Marco na parang walang halaga, ang kalahating yakap, ang malalambot na kasinungalingan tungkol sa buwis at proteksyon. Ikinuwento niya kung paanong nawala ang pangalan niya sa titulo na parang hindi ito kailanman nandoon. Tungkol sa malamig na pagtrato ni Valeria sa mga ahente ng lupa na may peke ang ngiti at kamay, sa tahimik na paglipat mula sa mama tungo sa Elena. Ikinuwento niya ang sakit ng mga kamay niya, ang kirot ng komentong bisita, kung paanong ang pagtataksil ay lasang tanso at tunog ng katahimikan. Hindi siya sinabayan ni Rico, ni minsan. Nakinig lang ito, nakatitig sa mga mata niya, matatag na parang bato, na para bang kailangang bigyang laya ang bigat ng kanyang mga salita. Pagkatapos niyang magsalita, matagal ang katahimikan. Kumandirit si Rico sa upuan, umingit ang vinil at bumuntong hininga ng malalim, bit-bit ang bigat ng lahat ng ibinahagi ni Elena. "Linoko ka niya," sabi ni Rico sa wakas, umiling. "Ginawa kang parang biola na pinaglaruan." Iniayos ni Elena ang napkin sa kanyang kandungan. Pinipisil ito ng may diin kahit hindi naman kailangan. "Oo, pero nagkamali siya ng malaki." Tumingin si Elena may alinlangan. "Ano yon?" Yumuko si Rico, mas mababa ang boses ngayon. Nakalimutan niya kung sino ang nagpalaki sa kanya. Napakurap si Elena, nangingilid ang luha, pero hindi niya ito pinakawalan. Muling tumingin sa napkin, ngayoy pinipilas na ng kanyang mga kamay. "Rico, ako mismo ang pumirma sa titulo." Hindi na tinag si Rico. "Oo, pero kung pumirma ka nang hindi mo alam ang totoo, kung hindi niya ipinaliwanag kung ano talaga iyon o sinadyang iligaw ka, illegal yon, panlilinlang yon, Evie." Tinaas niya ang isang kilay, puno ng pagdududa kung may lugar pa ba ang pag-asa sa dibdib niya. "Sa tingin mo ba talaga pwede natin siyang idemanda dahil dito?" Bumalik ang ngiti ni Rico, matulis, may kumpiyansa. "Evie, kahit natutulog ako, kaya ko siyang idemanda."
Napatawa siya maikli at tuyo, hindi yung tawang mula sa saya, kundi yung lumalabas kapag ang sakit ay naging katawa-tawa na. Pagod na ako, Rico. Hindi ko balak sirain siya. Hindi ako naghahanap ng ganti. Gusto ko lang... Sandali siyang huminto, nilulo ng bigat. Gusto ko lang ang bahay ko. Gusto kong makatingin sa salamin nang hindi ako pakiramdam ay isang malaking tanga. Dahan-dahang tumango si Rico, walang bahid ng paghusga sa mga mata. Tanging pag-unawa lang. Kung ganon, huwag natin siyang sirain, mahinahon niyang sabi. Turuan natin siya. Umorder sila ng isa pang ikot ng kape. Muling pinuno ng waitress ang kanilang tasa. May banayad ng ngiti sa labi at tinawag si Elena na sweetheart, na para bang alam na niyang matagal nang pasan ni Elena ang bigat ng mundo. Sa loob ng 2 oras, nagtrabaho sila. Nagtanong si Rico, nagsulat ng tala sa isang legal pad na hinugot niya mula sa kanyang briefcase. May dala pa rin siyang ganon, luma na at may bitak na ang balat. Anong mga papel ang natatandaan niyang pinirmahan? Kailan? Anong sinabi? Sino ang naroon? Sinagot ni Elena ang lahat ng kaya niyang alalahanin. Buti na lang na isulat na niya halos lahat sa kanyang kwaderno, mga tala mula sa usapan, petsa, detalye. Gawi ng isang dating nurse, paliwanag niya habang pagod na nangumiti. Isulat ang lahat. Tumango si Rico, may paghanga. Yang gawin na yan ang magliligtas sa iyo ngayon. Ipinaliwanag niya kung paano sila magsasampa ng petisyon para questionin ang paglipat ng titulo, kung paanong magtatayo sila ng kaso batay sa pamimilit o maling impormasyon. May kaibigan siyang mas batang abogado sa bayan, lisensyado, matalas at detalyado, na siyang mangunguna sa kaso habang si Rico ang gagabay sa likod ng mga eksena. Tahimik lang na nakinig si Elena. Marami ito, pero plano ito. At sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, pakiramdam niya ay may matibay na lupa na siyang tinatapakan. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi kahit kanino, kahit sa panalangin. Rico, mahina ang kanyang tinig, may isa pa. Tumingin ito mula sa mga tala. Ano yon? May pera ako. Napakurap si Rico. Ano, ipon? Umiling siya. Hindi, tunay na pera galing sa settlement mula sa ospital pagkatapos kay Giorgio. Nakunot ang noo ni Rico. Magkano? Huminga siya ng malalim. 9.5 milyon. Napatigil si Rico, nakabitin sa ereyang hawak na panulat. Diyos ko, EV. Halos mabitawan niya ang kape. 9.5. Totoo ba yan? Tumango siya. Hindi ko ginagalaw. Ayokong malaman ni Marco, ayokong malaman ng kahit sino, sa totoo lang. Umupo si Rico ng diretso, nakatitig sa kanya na parang noon lang siya talaga nito nakita. May 9 milyong dolyar ka, pero hinayaan mong tapak-tapakan ka lang ng batang yon. Tumingin si Elena sa mesa, halos pabulong ang tinig. Ayokong magbago ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa pera. Hindi agad nagsalita si Rico, tinitigan lang niya ito. Tunay na tinitigan. Pagkatapos ay iniabot niya ang kamay sa mesa at hinawakan ang kamay ni Elena. Hindi nagbago ang pagmamahal mo, Ania. Siya ang nagbago, mag-isa. Lumingon si Elena sa bintana. Pinanood ang mga kotseng dumadaan sa highway. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Mas matanda, mas banayad, mas malungkot. Isang mukhang kinain ng panahon, oo, pero hindi wasak. Nabiyak na siya, totoo, yumuko sa lungkot, nayanig ng pagtataksil, pero narito pa rin siya. At ngayon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na siya mag-isa. Luma. Ganun ang pakiramdam niya, panlabas at panloob. Hindi basag, hindi durog, kundi niluma lang ng panahon. Parang lumang kumot na masyado ng maraming taglamig ang nadaanan o litrato na napabayaan sa araw. Hindi talunan pero halatang napinsala. Parang bagay na matagal nang nabagsak pero pilit pa ring buo sa puro lakas ng loob. Bumalik ang tingin ni Elena kay Rico, dala ang mga matang napakarami ng nasaksihan at tinig na mabigat pa rin sa bigat ng katotohanan. Gusto kong gawin ito ng maayos, Anya.
Walang eksena, walang kamera. Gusto ko lang maibalik ang pangalan ko sa pinto ng bahay ko. Tumitig si Rico pabalik at tumango ng mabagal, may kabigatan. Makukuha natin yan, sabi niya. Pero bago pa man maisampa ang alinmang papel, bago pa man ang mga pagdinig, sinumpa ang salaysay at mga petisyong umabot sa korte, may isang bagay na alam ni Elena na kailangan muna niyang gawin, isang huling bagay na hindi sa hukuman dapat dalhin. Isang pag-uusap, hindi sa lalaking naging si Marco, kundi sa batang minsan niyang kinarga sa balakang, sa batang yumayakap sa kanya sa mga hallway ng ospital, sa batang nakakatulog na ang uloy nasa kanyang dibdib. Kailangan niyang subukang abutin kahit isang beses pa ang batang iyon. Hindi siya tumawag muna. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang maaaring marinig sa kabilang linya. Kung tatawag siya, si Valeria ang sasagot. O mas malala, si Marco at baka magsinungaling. O ibaba ang telepono o umiwas kaya basta siya dumating. Hapon na nang ipinarada niya ang sasakyan sa driveway. Mahaba na ang mga anino sa semento at ang hangin ay makapal sa katahimikan na tila pasimula na ng tag-init. Masyadong tahimik, masyadong magalang. Maayos ang damuhan, putol ang mga palumpong na parang nasa modelong bahay sa brochure, pero parang sobra sa linis, parang walang buhay, para bang may gustong i-impress, hindi talaga inaalagaan ang tahanan. Ang mga begonya niya, mga anak-anakan niya, wala na. Hinukay at pinalitan ng ordinaryong mulch at landscaping stone. Yung mga binibenta ng maramihan sa mga garden center ng mga taong hindi nagtatanong kung may kahulugan ba. Kumatok siya ng minsan, matatag, sigurado. Bumukas ang pinto matapos ang ilang segundo. Nakatayo roon si Marco, naka-shorts pang ehersisyo at may hoodie na may brand. Hawak ang kalahating ininom na protein shake. Medyo lumaki ang mata niya pero agad humigpit ang mukha, nag-clench ang panga. Elena, anong ginagawa mo dito? Lumapit siya ng kaunti, sapat para ang screen door ay maging manipis na hadlang sa pagitan nila, masyadong marupok para pigilan ang anumang totoo. Kaunti lang ang kailangan ko sa oras mo. Kalmado ang tinig niya. May gusto lang akong sabihin. Nagatubili si Marco, sumulyap sa balikat niya, malamang tinitingnan kung nasa malapit si Valeria o kung may oras pa siya para asikasuhin ang abala. Pagkatapos, lumabas siya, hinayaang bumagsak ang screen door sa likod niya. Tingnan mo, kung tungkol ito sa bahay, itinaas niya ang kamay. 1 kilo lang, tahimik. Pakinggan mo muna ako. Napatahimik si Marco. Huminga ng malalim si Elena. Nakaayos na sa dibdib niya ang mga salita pero masakit pa ring ilabas. Parang tinatanggal ang lumang band-aid. Pinalaki kita nung wala namang ibang gustong gumawa nun. Hindi dahil kailangan ko. Hindi dahil may utang ka sa akin. At lalong hindi dahil gusto kong pasalamatan mo ako. Hindi nanginginig ang boses niya. Hindi kailangan. Nandun na ang lakas sa pagiging kalmado nito. Ginawa ko yon dahil nakita kong may batang nangangailangan ng pagmamahal at ibinigay ko iyon buo. Nabahala ang mukha ni Marco. Sandaling yumuko ang mga mata pero agad bumalik sa mukha ni Elena. Wala pa rin siyang sinabi. Hindi lang bubong at pagkain ang ibinigay ko, tuloy niya. Nagkwento ako ng bedtime stories. Ginawan kita ng tirintas sa mga action figure mo. Gumawa ako ng birthday cakes mula sa simula. Isinuko ko ang tulog, bakasyon, weekends at mga holiday. Ibinigay ko ang katawan ko, ang oras ko, ang saya ko. At kahit kailan, hindi ko pinaramdam sa iyo na bisita ka lang sa sarili mong buhay. Tumigil siya saglit lang. Nanikip ang lalamunan pero hindi siya nagpadaig. At ang isinukli mo, mas mahina na ang boses niya ngayon, ay isang pirma at bagong kandado. Hindi mapakali si Marco, kinamot ang batok. Ikaw ang pumirma, Maria. Ibig kong sabihin, hindi ko naman, huwag mo akong tawaging ma. Singhal niya, matalim ang tono, kung hindi mo naman sineseryoso. Katahimikan, yung klase ng katahimikan na parang salamin na muntik ng mabasag. Umatras si Elena ng kaunti, sapat para makahinga muli.
Hindi ako nandito para makipagtalo, sabi niya. Hindi ako nandito para sumigaw o umiyak. Nandito lang ako para sabihin ang isang bagay tapos aalis na ako. Tiningnan siya ni Marco nang may pag-aalala para bang inaasahan ng isang suntok. Alam ko ang ginawa mo, sabi niya, at may dapat kang malaman din. Itinuwid niya ang likod. Hindi umakyat ang boses niya pero may bigat ito na nagpahinto kay Marco. Hindi ako hikahos. Hinding-hindi, dagdag ni Elena mababa pero matatag ang tinig. May sapat akong pera para bilhin ang bahay na ito ng 10 beses. Nagbago agad ang mukha ni Marco, kumibot ang panga. Lumaki ang mga mata. Una ay hindi makapaniwala, para bang nagsalita siya sa ibang wika. Tapos unti-unting sumingit ang takot sa mukha niya. Hindi halata pero hindi rin maitago. At sa huli, ang pinakamasakit, hiya. Hindi ko alam yon, mahina niyang sabi, mas maliit ang boses kaysa dati. Hindi mo naman dapat malaman, sagot niya, bahagyang itinaas ang baba, dahil ang pagmamahal ay hindi negosyo at ang katapatan, ang tunay na katapatan, hindi nabibili o naibebenta gaya ng isang lote. Hinayaan niyang lumutang ang mga salita, dahan-dahang bumaba sa kanya gaya ng alikabok sa lumang istante. Pero ngayon alam ko na, dagdag niya pantay pa rin ang tinig. At alam mo na rin. Binuka niya ang bibig niya para sumagot, para magpaliwanag, marahil humingi ng tawad, pero walang lumabas. Gumalaw ang lalamunan niya sa gitna ng katahimikan. Nakausap ko na ang abogado ko, sabi ni Elena, umatras ng isang hakbang, sinigurong may sapat siyang distansya para makahinga nang hindi naaamoy ang pagkakasalan niya. Pupunta na ito kung saan dapat. Tumigil siyang muli, hindi para sa drama kundi para sa linaw, para sa kapayapaan. Pumunta lang ako rito, dugtong niya, para tumingin ka sa mata ko sa huling pagkakataon. Para kapag tapos na ang lahat at ang natira na lang sa iyo ay pagsisisi, maalala mo ang sandaling ito. Maalala mo kung sino ako noong may pagkakataon ka pa. Bumagsak ang kamay ni Marco sa gilid niya, parang nawalan ng lakas. Isusumbong mo ako sa korte? Tanong niya, halos pabulong. Hindi, sagot ni Elena, bahagyang umiling. Paaalalahanan lang kita kung magkano talaga ang halaga ng isang tunay na tahanan. At sa ganun lang, tumalikod siya at bumaba sa hagdan. Walang sigawan, walang luha, walang huling talumpati para iparamdam na siya'y maliit. Tanging ang tahimik na tunog ng takong niya sa semento at ang matatag na hakbang ng isang babaeng muling binabawi ang dignidad niya. Sumakay siya sa kotse at isinara ang pinto. Hindi dahil tapos na siya, kundi dahil doon pa lang siya nagsisimula, dahil ang demanda ay hindi nakakatakot sa mga kagaya ni Elena. Ang tunay na kinatatakutan ay ang panooring bumangon ang isang taong minamaliit, mas matatag, mas matalino at hindi na kayang igupo. 3 buwan ang lumipas at ang bahay ay bakante na. Hindi na kumikislap ang ilaw sa porch. Wala nang amoy ng cornbread o lavender na lumalabas sa mga bintana. Walang kasangkapan sa loob. Walang Valeria na paikot-ikot sa kusina. Walang Marco na nakadikit ang mata sa telepono. Wala na sila. Ang bagong may-ari ay isang retiradong guro mula Lafayette, isang babaeng may buhok na kulay pilak, suot ang praktikal na sapatos, at pusong nakaranas na ng maraming kabiguan. Pagpasok niya sa bahay, sabi niya sa ahente, parang mabigat ang bahay na to. Parang may dinaanan. At totoo nga, mabilis umaksyon si Rico, mas mabilis kaysa inaasahan ng kahit sino. Na-i-file at na-review agad ang kaso ng panlilinlang sa loob lang ng ilang linggo. Dinala niya lahat ng dokumento, petsa at tala na maingat na tinipon ni Elena. Tahimik ang korte sa araw ng pagdinig, hindi nag-alinlangan ang hukom, walang segundong pag-aalinlangan. Malinaw ang mga ebidensya, direkta ang mga salaysay. Ang paglilipat ng titulo ay ginawa sa ilalim ng mga kalagayang sa pinakamagaan na termino, ay kaduda-duda at sa pinakamatindi tuso at mapanlinlang. Ni hindi sumipot si Marco. Nang maibalik na ang pangalan ni Elena sa talaan, nakaalis na si Marco ng estado.
Bumalik si Valeria sa Dallas, mag-isa. Nang marinig ito ni Elena, hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang, hindi siya nagsabi ng, "Sabi ko na nga ba?" Huminga lang siya, isang mahaba, mabagal na buntong hininga, parang may kung anong nasa loob niya, isang pag-asa, isang sugat, isang bigat na sa wakas ay bumitaw na. Pero hindi na siya bumalik sa bahay. Naging alaala na lamang iyon kaysa tahanan. Masyadong maraming multo ang naiwan sa mga sulok. Ang multo ng halakhak ni Giorgio, ang multo ng mga hapunan tuwing linggo na noon ay mainit pero unti-unting nagkakahiwa-hiwalay. Ang multo ng sarili niyang mas bata, nagtitiwala, nagtatiklop ng mga dish towel habang unti-unting lumalapit ang pagtataksil sa kabilang panig ng mesa. Sa halip, ginawa ni Elena ang isang bagay na hindi inasahan ni Numan. Ginamit niya ang mana niya, ang buo, hindi nagalaw na $750,000 at itinanim ito na parang binhi sa pulang lupa ng Mississippi. Bumili siya ng 3 simpleng bahay sa Pascagoula. Hindi malaki, hindi marangya, walang mapupunta sa magazine o Instagram, sakto lang. At ginawa niya itong mga kanlungan, ligtas na tirahan para sa mga babaeng lampas 60, mga babaeng itinakwil, pinalayas, nawalan ng tahanan o tahimik na iniwan ng mga pamilyang minsan ay isinakripisyo nila ang lahat para sa kanila. Tinawag niya ang programa na Georgie's Place bilang parangal kay Giorgio dahil alam ni Elena kung nabuhay pa si Giorgio hanggang sa pagre-retiro niya, ito ang mismong bagay na gagawin niya. Gagawa sana siya ng isang bagay na banayad, isang bagay na tatagal, isang bagay na yayakap sa mga tao kapag nakalimutan na sila ng mundo. Palaging sinasabi ni Elena na ang Georgie's Place ay hindi lang bubong sa ibabaw ng ulo ng isang tao. Ito'y bubong sa ibabaw ng isang sugatang espiritu, isang tahimik na puso, isang kwento na matagal nang hindi pinakinggan. Yan ang gagawin ni Giorgio, sabi niya minsan habang hinahalo ang gravy sa cast iron pan. Kung nabigyan pa siya ng oras, gagawa siya ng ganitong lugar, banayad, payak, ligtas. Ang unang tumira doon ay si Rosa, 74 na taong gulang, kuba na dahil sa edad at pighati. Pinalayas siya ng apo niya nang hindi na niya kayang bantayan ang mga bata 5 araw sa isang linggo. Dumating si Rosa na may 2 maleta at isang kahon ng sapatos na puno ng mga litrato. Ang dangal niya ay sugatan pero buo pa rin. Pangalawa si Carmen, ibinenta ng anak niya ang bahay nila, ang bahay niya, habang siya'y nasa rehab, nagpapagaling mula sa operasyon sa balakang. Dumating siya sa Georgie's Place na may pilay at may tahimik na galit na bihira niyang banggitin pero lagi niyang bitbit parang balat na hindi na matanggal. Tinanggap sila ni Elena na parang kapamilya. Tuwing linggo, siya ang nagluluto para sa kanila. Tunay na pagkain, hindi galing kahon o freezer. Cornbread, black-eyed peas, inihaw na manok na sobrang lambot, pwede nang hiwain gamit ang kutsara. Umuupo ang mga babae sa paligid ng mesa na parang magkakapatid. Ang tawanan nila'y umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo na parang musika. Minsan nanonood sila ng mga lumang game show, sumisigaw ng sagot sa screen na parang mga teenager. Minsan naman, tahimik lang silang nakaupo sa porch, umiinom ng matamis na tsaa, nagkukwento ng mga gera. Hindi mula sa digmaan, kundi mula sa mas tahimik na laban. Yung mga laban sa loob ng kasal, sa loob ng pamilya. Yung mga hindi ka binibigyan ng medalya kahit nalampasan mo. Hindi kailangang ipaliwanag ni Elena ang mga peklat niya. Nakita na nila ito sa kilos niya. Mabini, walang pagmamadali. Sa paraan ng pakikinig niya, hindi lang gamit ang tainga, kundi pati ang buong pagkatao. Sa paraan ng pagtindig niya sa sariling espasyo, sa mga patakaran, sa katahimikan. Bit-bit niya ang sarili na parang babaeng dumaan na sa apoy, nakayapak pero hindi nasunog, bagkus ay naging mas matalino. Paminsan-minsan, dumadalaw si Rico, lalo na kapag dumadami ang papeles.
Umuupo siya sa mesa habang inaayos ni Elena ang mga bayarin at mga file ng mga residente, pabulong na nagrereklamo tungkol sa mga patakaran at aplikasyon sa pondo. Paminsan-minsan, umiling siya, ngumiti ng malaki at sasabihing, dapat nilalagay ang mukha mo sa billboard. Elena Jimenez, ginawang plano ang pagtataksil. Tatawa lang siya, iikot ang kutsara sa direksyon niya. Tinuro lang yan ng mama ko, sagot niya. Pag nasusukol ka, hindi ka sumusuko. Nagdarasal ka, itinatapak mo ng matibay ang paa mo at pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo. Dahil para kay Elena, hindi talaga tungkol sa bahay ang laban na ito. Hindi lang sa titulo o ari-arian. Tungkol ito sa pagtangging hayaang baguhin ng isang maruming kilos ang kwentong itinayo niya gamit ang sakripisyo, tapang at pag-ibig na hindi kailanman humiling ng kapalit. Tungkol ito sa pamana. 1 taon matapos iyon, naging kanlungan niya ang likurang porch ng Georgie's Place. Nakabalot siya sa fleece blanket, hawak ang mainit na tasa ng tsaa. Ang langit sa itaas ng Pascagoula ay may mga guhit ng kahel at ginto, para bang huminto ang buong mundo para lang namnamin ang katahimikan. Si Rosa ay nasa itaas, nagkukroseta ng kung anong mukhang scarf, pero baka maging kumot na kung magpatuloy siya. Si Carmen ay nasa kusina, mahina ang pag-ungol habang nililinis ang isang bungkos ng collard greens sa lababo. Ang boses niya'y umaagos sa bukas na bintana na parang isang himno. At si Elena, tahimik lang si Elena, hindi abala, hindi galit, hindi ginugugma ng layunin o gawain, basta tahimik lang. Sa unang pagkakataon, matapos ang tila napakahabang panahon. Nang umagang iyon, dumating ang isang sulat. Walang return address, walang bakas ng personalidad. Tanging pangalan niya lang sa sobre, Elena Jimenez, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay na agad pumukaw ng kung anong damdamin sa dibdib niya bago pa man niya ito buksan. Sa loob ay isang pirasong papel. Medyo nanginginig ang sulat kamay, para bang nahirapan ang sumulat na tapusin ang bawat salita. Pero malinaw ang mensahe. Nagkamali ako, nakikita ko na ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon sa ganong paraan. Siguro inakala kong may karapatan ako. O baka hindi ko lang talaga naunawaan kung ano ang ibinigay mo sa akin. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, pero gusto ko lang sabihin ito. Hindi mo deserve ang ginawa ko. Sana okay ka. Marco, binasa ni Elena ang sulat ng 2 beses. At isa pa, hindi siya umiyak, hindi siya bumigay. Maayos niyang tiniklop ang papel, pinantay ito at isinilid sa likod ng kanyang Biblia. Sa tabi ng bersikulong lagi niyang binabasa tuwing siya'y nagdadalawang isip, manatili kang payapa at kilalanin mong ako ang Diyos. Hindi dahil nais niyang balik-balikan ito, kundi dahil may mga bagay na hindi dapat kalimutan, dapat lamang alalahanin, hindi muling danasin. Marco, ang pangalan lang niya sa papel ay sapat na para pukawin ang isang damdaming matagal nang natutulog sa kalooban ni Elena, isang damdaming luma na at masakit, pero hindi na matalim. Binasa ni Elena ang sulat ng 2 beses, mabagal at may layunin ang galaw ng kanyang mga mata para bigyang bigat ang bawat salita. Nang matapos siya, hindi siya bumuntong hininga, hindi umiyak, hindi rin bumulong ng sagot sa katahimikan. Maingat niyang tiniklop ang liham, katulad ng paraan ng pagtiklop niya sa mga medyas ni Marco noong ito'y bata pa, at isinilid iyon sa likod ng kanyang Biblia. Hindi para kalimutan, kundi para alalahanin ng tahimik, para alalahanin ng hindi muling binubuksan ang sugat, dahil may mga alaala na hindi dapat laging nasa isip. May mga alaala na dapat itabi, igalang at hayaang manahimik. Hindi niya siya sinulatan pabalik, wala nang kailangang sabihin. Para kay Elena, ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa ginawa ng isang tao. Hindi ito tungkol sa pagpapawalang sala. Hindi rin ito para padaliin ang pagtulog ng iba sa gabi. Ang pagpapatawad ay para sa nagdadala ng bigat,
para sa taong karapat-dapat nang magpatuloy para sa kanya. Ibig sabihin nito'y hindi na niya hinahayaan ang pagtataksil ni Marco na magdikta ng kanyang kaligayahan. Ibig sabihin nito'y binitiwan na niya ang sakit. May natutunan na ngayon si Elena, isang aral na kinailangan ng buong buhay at pagkawala ng isang tahanan para matanto. Maari mong palakihin ang isang anak ng buong puso't kaluluwa. Maari mo siyang mahalin ng walang alinlangan, turuan ng tama at mali, samahan sa bawat pagsubok, isuko ang sarili mong mga pangarap para matupad ang kanya. At sa huli, maari mo pa rin siyang mawala, hindi dahil nagkulang ka, hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil sa taong pinili niyang maging. At hindi mo dapat pasan ang kahihiyang iyon, kanya iyon. Umupo si Elena at humilig sa kanyang upuan. Umuugong ng marahan ng balkonahing kinauupuan niya. Ang huling init ng araw ay tuluyang lumubog sa likod ng mga punong kahoy at nagsimula na ang huni ng mga kuliglig. Unay mahina, tapos unti-unting lumalakas. Isang banayad na ritmo ng buhay na nagpapatuloy kahit may nawala. Pumikit siya at huminga ng malalim, hindi lang para punuin ang kanyang mga baga, kundi isang hininga na umabot sa kanyang mga alaala, na humipo sa bahagi ng kanyang sarili na minsang nanginig sa sariling balkonahing ito, na may kasamang amoy ng kanela, pagtataksil, lavender at katarungan. Ang hiningang ito ay isang pagangkin dahil alam na ni Elena ngayon, ang tahanan ay hindi kailanman ang bahay. Hindi ito ang titulo o ang susi o ang address sa mailbox. Ang tahanan ay kung sino ang kasalo mo sa hapag, kung sino ang nakikinig ng walang paghusga, kung sino ang hindi kailanman humingi ng kabayaran para sa pagmamahal, kundi maluwag itong ibinigay. At dito sa balkonahing ito sa Pascagoula, bumuo si Elena ng bagong tahanan mula sa simula. Walang pirma na kailangan, walang dokumentong legal, puso lang, mga kamay lang, katotohanan lang. Kaya kung ang kwentong ito ay nakagalaw sa iyo, kung ito'y umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar na itinabi mo para sa mga taong nawala, minahal o kinailangang bitawan, ibahagi mo ito. Ibigay ito sa isang taong nakatayo pa rin sa gitna ng mga guho. Isang taong kailangang marinig na posible ang muling pagbuo, na ang paghilom ay hindi kailangang hingin. At tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi maaaring nakawin. Ang tunay na ina ay hindi sumusuko. At ang tunay na lakas, hindi ito sumisigaw. Hindi ito humihingi. Ito'y muling bumabangon tahimik may layunin mula sa pinakapundasyon.